beloved Boss Mike Cervera. Muli po tayo nagbabalik mga kababayan dito sa RP. Sa ano bang balita Radyo natin Pilipinas, ngayon? oo. Ano ba yung balita natin ngayon na pwede nating ano? Ito na nga, itong mga hamunan ng salin, ganyan. Ano bang mga ano nyo dyan, masasabi nyo? Nagkakahamunan ng... bagong bubuhayin or iibahin yung policy doon ni Remulla sa ombudsman. Hindi kasi ang akala dyan ng mga DDS kay VP Sara lang. Salin lang niya yung titingnan. Hindi pala. Ang ginawa niya lahat na buksan. At saka mas... Nagtataka talaga ako dyan sa mga DDS na yun. Oh. Ang linaw-linaw na sinabi ni Secretary Boy Remulla. Lahat ng mga public officials kasama ako. Pag nakita mo yung comment section, nakatutok lang kayo sa mga Duterte. Sabi ko, ano bang klaseng... Ito yun, no? Mahina sila sa ano. Ito sa akin, basta para sa bayan, ang magbibenepisyo ay bayan, doon ako Itong panawagan na nabuksan ang salin, baguhin yung panuntunan ng ombudsman para mabuksan nga itong salin ng mga politiko. Hindi ko ba alam bakit kailangan nyo ipagtanggol pa si Sara Duterte sa salin niya? Yun nga, Bakit? Kahit ako, hindi ko pagtatanggol si Presidente sa salin di ba? Actually, kasama Papayag ako kasama si PBBM na bubuksan ng salin. Pero wala Correct. sa atin. Kaya nga. Okay lang. Kasi nga, interest ng taong bayan yun. Kung wala naman magiging problema, ano bang doon? Yun nga parang hindi pa nga ginagawa, guilty na agad. Parang ayaw ata nila ng katotohanan. Merong, di ba, Ayaw merong talaga. bank account na ayaw nilang mabuksan? Ayaw nga. Sa payan. Di ba naghamon na nga si Trillanes kay Digong, sabi pipirma, may sampalan pa. Wala ring nangyari. Hindi rin pumirma hanggang sa nakulong na lang yung matanda, hindi pa rin pumirma. Pero okay yan. Okay yung gagawin ni Kasi Boy yung ngayon. Ako pabor ako doon. Kasi at least, magiging transparent na. Correct. No? Oo. Maraming pagbabago ang gagawin ngayon Oo. Mayroong blockchain. Tapos itong papasok, di ba? Nakaupo na ata siya, di ba? Oo. Si Remulla sa Oo. ombudsman. So, mas magiging transparent yung mga kayamanan nitong mga politiko. Kasi, magtaka ka na lang, itong mga politiko, magkano lang naman pala yung sahod niyan, mas mataas pa po yung sahod ni Boss Mike Hindi nga nangalahati. Saudi Takero. Gumaganti Hindi nga nangalahati. Talagang Pero, may panahon diba? Pero may mga luxury cars sila. May mga properties. Yun. May mga sandamakmak, Mansyon. mga bodyguard, mga mansyon. Nakakapagtaka pa doon, hindi kilalang mga negosyante. Hindi naman mga negosyante, kamo. Pero paano? Tapos si Digong, di ba sabi niya mahirap lang sila? Oo. Walang negosyo. Paano kaya nangyari yun Tanungin mo si Sara, baka may ibang negosyo, wala naman nababanggit. Di, kung wala talaga sila, kung wala silang tinatago, madaling sabihin na, Kasi sige, ito, buksan nyo yung, kahit na yung salin namin, okay, bukay kayo. Willing kami. Yung huling salin pala ni Sara, 2017 pa. So, ilang taon na yun? 8 years. 8 years na po nakatago yung salin ni Sara. Huling-huli, 44 million. Grabe, no? Ba't kaya, dapat, di ba, Iba pa yung nakatago dyan. Ito yung naka-declare. Hindi pa yan yun. Hindi kasi madali kasi yung salin kasi, kung nag-declare ka, tapos hindi mo dineclare, di ba, yung mga iba. Tapos malalaman din ng mga nag-review, di ba sa'yo to, ba't di mo dineclare to? So, doon kasi magsisimula sa salin Kung para malaman na may tinatago ka Di ba, ba't mo, sa'yo, ikaw pala may-ari yan, ba't hindi mo dineclare? So, magsisimula sila doon. Kaya napaka-importante niyan. And by the way, bukod nga rin doon, ito rin plano rin ni Ombudsman Remulla pala, na lifestyle check. yun. Isa rin yan sa mga kailangang na tinanggal niya ni Martires na hindi ko talaga alam kung anong rason. Hindi ko talaga makuha kung ikaw tanod bayan ka. Ano bang rason mo? Ba't mo tinanggal yung lifestyle check sa mga politiko? Oo nga, no. Anong reason mo? Kaya nga. O ano ring reason ni Martires ba't niya tinago yung salin ng mga politiko din ng mga Kaya ginawa nung Martires. documented yung mga yan Siguro may pinorotektahan, kaya ganun. Nagutos. Actually, maraming humingi ng salin ni Sara. Isa na dito yung dilawan na abogado na si Dino De Leon. Nakailang request siya ata 3. Wala, hindi binigyan ni Martires. Ba't kaya ang hilig nila magtago? Ewan ko sa kanila. Kaya Diba?
Ang hilig nila magtago, pwede namang ilantad kung wala talaga Saka by silang... the way, 44 million lang ba yung sali ni Sarah? Parang di ako naniniwala. Alam mo, siyempre, alam na nila yan kung paano itago. Alam na nila yan kung paano gawin. Kung Marami daya pa yung report na yan. Hindi naman yung makatotohanan talaga eh. Yung Sino ba 44 naman, million na yan? sino Pero pag matino? dinaya naman nila to, pwedeng simulan ng investigasyon eh. Kaya, May madali. Masisilipan, no? masisilipan Masisilipan. eh, pag dinaya. Kaya lang nga, ginagawa talaga ng lahat yan. Si Erap nga, di ba? Ginawa rin yan. Especially, meron pa silang bahay, no? Ilan yung sinabi ni Trillanes na bahay ng mga Duterte? Napakarami. 50 So makikita yan kung sakasakali bubuksan. O makikita Lahat. Hindi pwedeng dayain yan. Oh. Kapag dinaya nila, mabubuking pa rin. Makikita pa rin. Makikita pa rin. Oo, kasi may sisilipin sila sa SEC na konektado bang company sa mga to. Tapos syempre ang rason dito, bakit hindi mo dineclare sa SALN? Ikaw pala may-ari niyan. So, di ba? So 44 million parang kay Mike lang pala na SALN to. Parang. So mukhang marami-rami yung marami-rami yung tatrabahuin ngayon ni Boying, Parang no? sinasabi mo, mas mayaman pa ako kay Sarah, gano'n? Sa SALN niya, di ba? 44 million Hindi nga eh. totoo. Parang sinasabi niya na mas mayaman pa ako sa kanya. Ganon. Kung 44 million lang pala yung SALN niya, di ba? Siyempre kasama mga negosyo pa dyan. Mga Kasama yun lahat. Di May ba? mga negosyo ba sila? Ilan yung bahay na sinabi ni Trillanes? fishball. Fish. Hindi, si ano daw, Tapos si ang bahay Hanelet. asyenda. Si Hanelet ata, may-ari ng ng Mr. Donut ata sa Davao. Sino? Si Hanelet, tapos Carinderia, at saka Butcher House ata, kung doon kakamali. Parang ganun Yung apo niya, yung anak ni Pulong Duterte, totoo bang may 100 mahigit na 7-Eleven sa Davao Yun Yun yan? daw. nababalitaan Yun daw din yun. yan. Yun daw yun. Grabe na. Pero ano oo. 100 plus. Ilang minuto na lang pala tayo. Teka muna. Sige, Pwede. pasok mo na yun. Teka muna, meron tayong daho. Uy. Eto siguro. Yan ang paborito ni Takero. May makakahulan Sige, nito. sige, sige. Si Chris magaling dito, si Chris. Ano ba yan? Ano ito, ba yan? ha? Ito. Kayo, ha? Ay, bago Si ka Chris. Meron Huwag ka tayong, mag-name drop, ha? Huwag ka Baka mag-name drop, ha? sumabit tayo. Ito na. Sino? Ito, mga kababayan ko, sana mahulaan nyo na to. Sige, magbabasa ako ng komento dito. Sino itong politiko na may jowa na modelo? Maganda. So lalaki. Siyempre, lalaki yung politiko. Babae yung modelo. Maganda. Uy. Sa sobrang ganda, abay, nagkaroon pa ng 2 kabengbangan. Na bilyonaryo. Na negosyante. Hindi isa, kundi 2. Uy! 3 silang naghahati-hati ngayon. Nako. Matindi, Nahirapan si Chris Sino? Ulo. Ayan Politiko. Politiko. Bigyan mo kami Ito ng clue. Sabi naman ng politiko, ito sagot. Sabi, maraming ang nagsasabi na, ba't pumapayag ka na merong ibang, hindi lang isa, 2? Bakit pumapayag ka? Ang mahalaga daw, sa kanya umuuwi. So magka-live-in Teka sila. muna. Hindi magka-live-in na pala or mag-asawa. Kayo ba, payag kayo ng ganon? Di ba? Yung, may 2 bilyonaryong kabengbangan, yung Uy! modelo. Hindi lang isa, 2 na bilyonaryo. Tapos, ikaw, politiko, marami ka rin namang pera. Dahil ikaw nasasangkot sa flood control project. Yun, may Uy, may lead na. May clue na. May lead na. May clue na, Dali, Nasasangkot ka rin siya, maano man yung flood control project, okay lang. Boss, gusto sumagot ng mga staff ng Radyo Pilipinas. Kasali na naman. Kasali na naman sila. Alam mo, hindi inaabangan ng mga staff dito yung yung ating daho Sabi nila, Chris Ulo daw, sabi ng mga nagko-comment dito. Chris Ulo daw. Kaya pala tahimik. Loko itong mga to. Grabe, no? Yung ba, kayo, mga, siguro wala namang malajinki dito. Di ba? Wala namang mga jingi, May clue ba yan, Boss Mike? May clue ba yan? May clue na. Ayun na nga, binigay ko na yung Binigay. clue Kapag binigyan ko pa ng clue yan, baka sapul na. So kasi daw sangkot sa Ano daw, sangkot sa flood control Sa politiko. Flood control. Politiko, sangkot sa flood control. So legislator ulit. Yung mga batas. Yung lalaki
Yung lalaki. O sino yung babae? Yung babae, modelo, maganda. Model. Oo. Hindi naman artista. Hindi. Modelo, Model lang. maganda. Model. Mukhang Makinis, maputi siya. Kita nyo? Ngayon, may nunal ba yun sa ano? Mistisa! Wag niyo may nunal. May nunal sa makapagitan ng dibdib. Ganun. Hindi natin makikita yun. Di ba? Pero ang matindi rito, pumapayag nga si Mr. Politico na kahit may kahati, ay okay lang. Kahit na binebengbang, Uy. pag-uwi ng bahay, okay lang. Bengbang din yan. Di ba? Sa susunod na araw, pupunta sa isa na bilyonaryong negosyante. Bengbang na naman. Bengbang uli. Di ba? Abay, wala nang pahinga. Kuratsa, mga kababayan, ano? Matindi. Grabe naman yan. Baka naman, apo ba yan ni Solomon? Ito nga, matindi dyan, ano? Itong politiko, ay, nako. Sabi nang nag-comment si Alive daw. Sino ba tong Alive? Madudulas tayo. Madudulas tayo, ha? Oo. Basta, si Mr. Politico, tanggap talaga. Oo. Yun ang matindi. Muntik na, no? Tanggap talaga. Akala ko bibitawan niya na. Ay, nako. Nasabi tayo. Basta, doon muna natin tatapusin yung ating daho. Sana'y nahulaan po ninyo. Sandali, At sana'y, Sandali, magbabasa muna ako ng Bible verse. Ano ba yun? Pero ang tindi, no? Hindi, wala akong Ang nabasa. tindi nun. Grabe. Malupit pala yung politiko na yan, no? Hindi, kasi ganito, no? Yung politiko, baka naman mahal na mahal talaga. O baka naman yun talaga yung mga trip niya. Yung bang kulang na lang di ba nangyayari yon? Abay, nangyayari sa totoong buhay yon. Na minsan, yung lalaki gusto may kasamang iba kapag ka sila gumagawa ng masarap na leche plan. Oo. Di ba? Meron ganun baka naman talaga yun yung mga fantasy niya. Ni Mr. Politico. Di ba? Parang narinig ko ito nung nagpunta kami ng Thailand na gusto daw maranasan. Uy, sino yun? Andun kami, ha? Andun kami na. Di ba? Parang may bumulong sa akin Boss, gusto ko maranasan yung ganito May nag-comment dito, sabi ni Pinky. Sabi ni Arnold Lopez. Joel Malupiton daw. Lupitan. Sino ba yun? Hindi ko alam. Hindi ko kilala yan. Basta yun, ang ating daho. Arnold Lopez. Si ano yan? Si Arnold Lopez yan Oo nga. Loko-loko yan Yun. Sa susunod, paghandaan natin next week, ano? Pero matibay din, no? Pero kasi, kapag kalalaki ka, ayaw nga natin na matignan minsan yung ating asawa-jowa ng iba Di ba? Yung ang matabihan lang minsan may lalaking sama-sama na ng loob Pero eto, okay lang. Okay lang, binibeng-bang. Hindi lang isa, kundi dalawa. Siyang ka pa. At grabe. eto naman, ang akin dyan. Bilang isang may pera ka naman, ba't kailangan mo tiisin? Ano bang meron dito kay girl? Bakit hindi maiwan-iwan? Ano sa tingin mo, Boss Baka Chris? mahal niya ng tatlo sila. Baka mahal na rin ng lalaki yung isang lalaki. Ano ba lasa nun? Baka kaya gusto nila sabay-sabay na. Gusto na rin ng lalaki yung isang lalaki. Nako. Di ba? Siguro, may katangian si girl na hindi pa niya natitikman sa buong buhay niya. Ano kaya yun? May edad na rin naman si Mr. Politico. Uy! Uy! Sino yun? Sino yun? May edad! May edad na pala. May edad. Teka lang. Nako. Teka lang. Ay, May edad. Edad na pala. Ilang bang mambabatas? Teka. Oo. Marami yan. Marami, Basta. Pwedeng So, congressman. hindi pala bata? Hindi pala bata? Hindi. na. May edad yung lalaking may edad politiko. Na. Oo. Di ko nababanggitin kung Yung anong may edad numero. yung lalaking senador. Oo. Hindi Ay. senador. Walang ganun. Wala. Oo, Ano ba? Ano wala. ba Congressman. Maaring mayor, Oy. maaring gobernador,
maaring kongresista hindi at maaari ding senador. Hindi pinag-uusapan yung ano eh. Legislator di. Oo, wala eh. Wala. Pwede rin councilor kasi legislator. Oo, Councilor. pwede pa yun. Wala Pero kayo. hindi kasi napag-uusapan yun sa flood control eh. Yung mga Teka muna. involved yang. Pwede bang baguhin na natin yung usapan? Mukhang tutumbukin ko na eh. Baka Parang gets ko na. Pabulong nga ako, pabulong. Sino ba yun? Mamaya. Pagkatapos natin. Pag hindi na naka-ere. Active pa ba yun? Parang ano Naku, Diyos ko. Ano ba yung mga edad na nung lalaking politiko? Anong edad? Walang ganun. May uban na daw ba yung lalaki? May puti na ba Wala, yung buhok? walang ganun. Mames, masabi ko, wala nang buhok. Meron bang ano yan? Meron bang nag-privilege speech na ba yan? Ay, wala na yun. Nag-privilege speech na ba yan na parang galit? Parang galit no? Anyways, punta na tayo sa... paalala sa Lindol. Oo, kasi ano na eh. I-exit na tayo dito kasi may concert pa si Boss Mike. Oo. May concert ka ba? Mamaya, pagkatapos na ito. Alam mo, kuracho ako eh. Lahat ng pagkakakitaan ngayon, kailangan gawin ko eh. Uy, malupit to, no? Galing to, nagdegosyo to. Kakauwi lang nito. Oo nga, galing sa China. Akala ko nga wala ka dito ngayon eh. Nagdegosyo. Tignan mo, tinatawagan na ako ng baby. Pinapagalitan ka na. Daldal mo daw. Kaya yun sa mga... Mag-ingat po tayong lahat ha. Sa lahat po ng ating kababayan kung saan man dako kayo naroon ngayon ha. Oo. Hindi biro itong nangyayari, no? Ewan ko ba, bakit? Ano sa tingin nyo? Ano ba talagang nangyayari? Bakit sunod-sunod itong mga paglindol? Kasi magkakaiba daw pala ito eh. Hindi siya magkakadugtong, di ba? Akala ng hindi iba. Hindi siya magkakadugtong. Akala nga ng iba, kasi full time kasi posibleng makakadugtong yan. di ba yun ang Ayun ang akala nila ganun na parang magkakadugtong itong mga lindol. Hindi daw eh. Magkakaiba daw yung pinanggagalingan ng lindol eh. Halimbawa sa La Union, sa Cebu, sa Davao, magkakaiba daw yung pinanggagalingan. So hindi daw sa isang fault line or isang linya ng lindol. So ewan ko anong message Hindi naman dito. tayo sa nananakot pero mag-ingat talaga tayo. Kasi ano yan eh. Wala na, kailangan pa ba natin sabihin na matakot kayo? Nakikita na nga natin eh. Lahat tayo siguro lalong-lalo na sa Metro Manila kakabahan, lalong-lalo na may mga pamilya-pamilya po tayo. Especially yung mga buildings din dito matataas sa Manila. Tapos ito pa, 'di ba may tinatawag na building code ba? Ano ba tawag doon? Yung code ng pagpapatayo ng building na kailangan ito Masunod. masunod. Yung mga... 60% daw, boss. Hindi 60%. nasusunod. Ito yung mga building. Yung nag-i-exist ngayon ng mga building sa Metro Manila, yung 60% daw, hindi daw nakabase doon. Nakakatakot pala ngayon sa matataas na lugar, ano? Ang nasa condo. Buti na lang, fourth floor lang tayo. Medyo. Kaya ano talaga, Kasi pag malakas sa baba, mas malakas sa taas eh. Correct. Yung uga, mas malakas sa taas. Buti sana kung kagaya sa Japan, yung mga building nila doon, once na gumagalaw, alam mo yung sumasayo, nakita ko niyan sa isang parang CCTV, gumagalaw lang siya. Gumagalaw yung sumasabay yung sa wave yung building. Dito sa Pilipinas, nangyari sa Turkey, 'di ba? 50,000 yung patay noong 2023. Grabe naman. Nag-collapse buong syudad. Bagsak lahat ng mga building. Grabe, no? So, parang gunaw na yun sobrang lala talaga. 50,000 sabi ko. Bukod pa yun sa hindi mga nahanap. Kasi may mga natrap nasa ilalim. Nataabunan na, no? Hindi na nila na penetrate na makuha. So, yun yung natin dito sa Pilipinas. Especially Metro Manila. Kasi ang fault line from Cavite to Bulacan eh. Ito ang kasi problema doon sa binanggit mo kanina na 60% ay hindi nasunod yung mga panuntunan sa Kasalanan ni Marcos yun eh. paggawa ng building, ano? Ha? Kasalanan na naman ni PBB. Kasi kadalasan dyan sa kontrata. Yan, tulad ng mga nangungontrata sa gobyerno, kita mo, laging substandard. Kulang yung mga sukat ng mga bakal na nilalagay. Ganun eh. So, ngayon, kung gusto mo na maging matibay yung bahay na ipapagawa mo o building mo, ikaw mismo. Kumuha ka ng tao mo para sigurado na masunod yung plano. Plano. Ayun, sabi ng iba may floating foundation yung mga building sa ibang bansa. Ganon din naman sa atin. May mga may mga malalaking bearing. Merong iba. Yung mga bago ngayon na mga building,
Pero yung mga medyo hindi na nakaabot daw, Oo. doon, Wala yun na. daw yung may problema. So, Kumbaga old na, gano'n. mayroong 60% daw, boss eh. Ah. Ibig sabihin, ganyang kadami yung babagsak na building. Nako. At sabi nila, ang estimate lang nila, ang duda nila is 30,000. Pero, sa dami Baka ng pwede building, pang madagdagan. pwedeng madagdagan yan kasi yung building, God forbid, sana naman hindi mangyari, no? So, Marami na rin luma kasing building dito sa Maynila. Maynila, Eh, grabe. Yung kay Isko, no? Alam mo, Dami dun. para sa akin kasi ang pinakamabisa pa rin, yung pananampalataya at yung pagdarasal correct. ng taimtim kay Lord para hindi mangyari. Kung mangyari man at hindi mapigil, ay hindi ganon kalaki ang pinsala. At hindi rin ganon kalaki, kadami, yung mga mamatay. Ha? Correct. Diba? Kasi ano to eh, pag gumalaw yung lupa, walang magagawa ang kahit na anong technology. Wala talaga. Walang magagawa. Yan yung mga bagay na kahit anong high-tech ng isang bansa, yan yung hindi kayang paghandaan Pero talaga. bakit sabi ng mga DDS, lumilindol pa lang si Sarah nakapunta na sa Cebu? Diyan sa Kasi nga, itong trabaho ng mga DDS yung gumawa ng fake news eh. Lumilindol pa lang daw. Andun na rin si Sarah. Na-predictan niya, So, eh, alam no? na pala ni Sarah na magkakalindol sa Cebu. Pero ayun na nga, ang solution dito is, sabi pa nga, kung ang sambayan ng Pilipino ay magkakaisa na humingi ng tulong sa Panginoon at manalangin. Kasi ang tingin ko talaga, ang Pilipinas masyadong busy na sa maraming mga bagay at nakakalimutan ng ating Diyos. Actually, Naalala ko yung bansa ba yung tawag doon? Sa Bible yung Nineveh, gugunawin na yun ng Panginoong Diyos. Yun pa nga yung time na iniwasan ni Jonah na puntahan yun, nang inutusan siya na mag-preach ka doon. Ngayon, gugunawin na sana sila, pero nung nalaman nila, nung nagugunawin sila dahil sa kanilang mga kasalanan, lahat sila nagrepent, humingi ng tawad sa Panginoon. Sabi sa Biblia, lahat sila, nagkaroon sila ng prayer and fasting, pati, kung di ako nagkakamali, pati yung mga hayop. Yan ang inaalala ko. Yun yung kailangan gawin ng Pilipinas. Iyan nga yung inaalala ko na mangyayari. Yung iba nating mga kababayan, yung kanilang pinaniniwalaan at iniidolo, hindi naniniwala sa Diyos eh. Ang problema pa nga sa atin dito, nasa gitna tayo ng kalamidad o mga disaster, may namumulitika pa rin. Ay, sinabi mo pa. Si Belhica, may lindol. Mm. Nakuha pang mag-post na kung okay lang daw ba magganito ang gawin natin, about pa rin sa politika. Iyon na nga eh. Imbis na, Si Senador Bato naman, ginawang katatawanan. Ah. Umuwi na raw si Saldico kasi hanggang di raw umuwi, di raw titigil ang lindo. o diba? Kita mo, no? Grabe. No? Ganun So, sila Bato mag-isip. de la Rosa, Oo. no? Kakaiba yung mga pag-iisip nila. Dahil ng mga DDS. Isipin mo sabihin ni Senador Bato yun, ano? Ewan ko. Tutuloy ng Senador, ano? Siguro, hindi na rin nakakatulog na maayos si Bato. Hulihin na kasi. Dahil huli na ng ICC. Kumbaga, inaaliw niya na lang yung sarili niya, no? Pinahalo niya yung sarili niya. So ano to, wake up call sa ating lahat na muli tayong kumbaga maging malapit kay Lord kasi marami sa atin nakakalimot na busy sa work, busy sa business, busy sa career, and we forget the most important, which is your relationship with the Lord. So siguro ito yung time na seryosohin natin to kasi marami nang namamatay sa Cebu, ilan ang death toll. Tapos dito sa Davao, ilan din ang namatay. So marahil ito po ay paalala sa atin ng ating Panginoon na kailangan natin muli bumalik sa Kanya. Kasi, I know, marami tayong hindi pagkakaunawaan, pero pagdating naman kay Lord, siguro naman pwede tayong magkaisa, di ba? May biro-biro Sa nga sa pananalangin. social media, kaka-fake news daw ng mga DDS yan. Oo. At saka eto, bigyan natin ng babala Bigyan natin ng babala tong mga politiko na, hindi naman natin nilalahat, Yung mga politiko na nagbabahay ng kanilang mga chiching sa mga kondo, baka ho kayo Baka dyan kayo madagal. Unang lamunin. Baka dyan kayo madagal. Baka, mamaya, i-retrieve na lang kayo ng rescuer dyan. Wala kayong mga damit. Di ba? Ganyan nangyari sa Baguio. Breaking news, Senador natagpuan sa kondo. May kasamang pares wala sa plot. Di ba? Yan eh. Mga Ay, kababayan no? So, mag-ingat lang sila. Mag-ingat tayong lahat. Alam ko, yung the big one, ito talaga yung pinaka-delikado dito, yung the big one. So, kasi daming building, maraming tao, yung overpopulated ang Metro Manila. Okay. Isa lang ang Huwag ka masasabi ko mag-alala, lang, host. Isa lang ang masasabi ko. Oo, the big one lang yan.
Oh, the big B kami. Yun. Overtime na. Overtime na tayo. Overtime na. The big one lang yan, pero The may big Diyos big tayo tayo. na mas dakila at mas Siyempre. makapangyarihan. So, dasal tayo at saka yung pagre-ready natin dapat kumbaga uptick ba sa Bisaya? Mabilis. Mabilis. Kapag maramdaman natin yung galaw, takbo na tapos silong sa kung ano ang dapat na mataguan. Alright? Alright. So, maraming salamat sa inyong panonood. This is me, Sangkay Janjan. At ako po, si Mike Cervera, late po ngayon. Opo. So, ako rin si Takayro Miyamoto. Babatiin ko ulit mga pamilya ko na nanonood sa akin. Every weekend. Sige. At syempre, ang pagbabalik ni Chris Ulo. Yo! Your Babalik service. pa talaga. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Opo, Sa the susunod Big na Sabado. Five. Our beloved Boss Mike Cervera.